buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Comfort Zone or Prison. Gustong-gusto po natin mga tao na maging maginhawa, maging komportable. So comfort can be addictive. Addiction can become a master, and anyone's master can easily become one's prison cell. So comfort zones can be and can become our prisons. Yan po ang ating pag-aaral ngayon, pinamagatan nating comfort zone or prison. Salamat Panginoon sa inyo pong patuloy na pagbibigay ng mga kailangan namin sa pagpapalawig pa ng aming buhay, pagdadagdag ng isa pang araw sa aming hiram na buhay. Patuloy niyo po kaming linisin, patawarin sa aming mga kasalanan, gawin kaming karapat-dapat na tumunghay sa inyong mukha, makinig sa inyong salita at humingi ng inyong mga pagpapala. Nawa Panginoon ay maging dalisay ang aming puso, ang aming isip ay sinusuko sa inyo at kami napasasakop sa inyong napakabuting kalooban. Nawa maganap ang iyong nais sa amin at para sa amin sa sandaling ito. Hinihiling namin, Panginoon, na kayo po ang maging tunay na tagapagsalita namin. Ang inyong salita ay maging kalakasan sa amin, maging sandigan ng aming pananalig. Ang inyong salita ay maging pagkain ng aming kaluluwa, maging lakas namin, maging kalasag namin laban sa mga hirap ng buhay at sa mga panganib. At nawa ang iyong salita magpalaya sa amin. Gamitin niyo po ang inyong lingkod na daluyan ng iyong mga salita, bagamat di karapat-dapat. At kayo ang siyang manguna, maitaas sa gawain ito. In the name of Jesus, we reject, rebuke, and drive away any presence of evil, and we frustrate any malicious plans of evil men and evil spirits against His holy assembly. We ask you, Father, to let your presence come down upon us, reside in our hearts, open our eyes and ears, and bless us with your words. In the name of Jesus, your Son, we pray. Amen. Comfort zone or prison. Luke 10:38-42 is a very interesting story and can be the source of many lessons in life. As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet, listening to what he said. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, "Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me." "Martha, Martha," the Lord answered, "you are worried and upset about many things, but only one thing is needed. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her." Napakaraming beses na po nating napag-aralan, nabalik-balikan ang kasaysayan na ito. Ang Panginoon ay maraming mga kasama at sila po ay nagtuturo sa bayan-bayan. At nung sila ay pumunta dito sa isang dako na meron silang mga kakilala, itong si Martha na obviously ay panganay sa mga magkakapatid dahil sinabi, Martha opened her home. Siya po ay nagbukas ng kanyang tahanan at tinanggap niya ang mga bisitang di naman inaasahan na darating nung araw na yon. May kapatid siyang babaeng nakababata na si Maria na hindi tumulong sa kusina sa paghahanda ng mga kakainin ng mga panauhin at bagkus ay naupo dun sa sahig sa paanan ng Panginoon at nakinig ng nakinig sa mga pagtuturo. At syempre si Martha naman ay nabahala sapagkat maraming bisita, maraming dapat gawin. Sinabi niya sa Panginoon, "Aba Panginoon, papayagan niyo ba yung kapatid ko na yan na umupo na lang dyan at hindi ako tulungan sa kusina? Ang dami-daming gagawin." At sabi ng Panginoon, "Martha, napakarami mo naman kasing pinoproblema, hindi naman problema. Konting bagay lang ang mga karapat-dapat na pag-isipan at sa oras na ito, isa lang talaga ang kailangan." At ano yon? Ang matuto ng salita ng Diyos. At sabi niya, itong kapatid mong si Maria, tama ang pinili niya at hindi aalisin sa kanya yung ganyang pribilehiyo. What were the challenged comfort zones in our story?
Ano po ba ang comfort zone? May technical description ang comfort zone. The temperature range between 28 and 30 degrees centigrade, at which the unclothed human body is able to maintain a heat balance without shivering or sweating. Ito ang temperatura na ang isang katawan ng tao na walang saplot, walang damit ay hindi giginawin at hindi rin papawisan. In other words, napaka-komportableng temperatura yan. At ito ay safe, comfortable, and easy environment. Kung bibigyan po natin at ating palalawakin ang aplikasyon ng kahulugan niya ng comfort zone, today's comfort zones and the comfort zones that were challenged in the times of Martha could have been private space and private time. In other words, people don't want to be bothered, and their comfort zone is being unbothered, undisturbed, uninvolved. Yung comfort zone na pinag-uusapan natin, maaaring yun ang temperatura sa paraiso, kaya't si Eva at si Adan na walang damit nung una pa ay hindi naman gininaw at hindi naman na-report ng Biblia na pinagpawisan. So perfect dapat yung buong mundo, comfortable. Pero na nagkasala ang tao, na isumpa maging ang kapaligiran, maging ang kalikasan. Sumunod pa yung Noah's flood na according to many imaginative minds ay ang mundo'y tumagilid, nag-tilt, kaya nagkaroon ng mga seasons, nagkaroon ng extreme cold and extreme hot weathers. Kaya ngayon, humirap ang buhay. Dapat sana comfortable ang buong planeta. Kaya pag nandun kayo sa Northern Hemisphere o sa South Pole, kailangan ng napakaraming damit para ka lang huwag magyelo. At meron namang mga disyerto na halos ay malutok at matusta sa init ng araw, and all the temperatures in between. Now that was a favorable environment. It was a very comfortable zone. But that zone has been greatly limited because of man's sin. Pero may natitira pa rin tayong mga comfort zones. Sa ating buhay, yan nga yung ayaw nating maabala, ayaw nating nagugulat at nasosorpresa nang hindi tayo handa, may biglang dumadating na bisita, may biglang aalalahanin. But Martha, to her credit, opened her house and she hosted unexpected guests. So yung comfort zone ni Martha, na obviously ay obsessive-compulsive. Yung gusto niya, perfect host siya, gusto niya, mainam ang pagtanggap sa mga bisita, pero binuksan pa rin niya ang kanyang tahanan, and that is to her credit. Another challenged comfort zone is social norm, social tradition, unwritten laws that limit the behavior of people, especially men and women. Diyan po sa gitnang silangan, ay hindi naghahalubilo ang lalaki at babae. Kadalasan nga't hanggang ngayon, ang mga bahay ay dala-dalawa ang sala. Pag may mga panauhing babae, sa ibang sala sila tinatanggap, at may mga panauhing lalaki, sa kabilang sala naman sila tinatanggap. At dahil sa influensya ng ganyang mga lipunan sa atin, lalo na influensya ng Katolikong simbahan, ay halos maghiwalay din ngayon ang mga babae at lalaki pag nagtitipon-tipon sa Pilipinas. Diba? May tumpukan ng mga lalaki doon, tumpukan ng mga babae dito. Pero hindi tayo laging ganon. Sa Middle East, hiwa-hiwalay talaga sila. So, ano po yung nakita natin dito na challenge na social norm? Si Mary, gustong-gusto niyang makinig ng pagtuturo ng Panginoon, nakisalampak siya doon sa mga lalaki na nasa sala. Kasi kung mahirap lamang isang pamilya at walang dalawang sala, isa-isa lang ang gagamit doon. Kung mga babae yung nandun, wala doon ang mga lalaki. Kung yung mga lalaki ang nandun, wala doon ang mga babae. Pero nandun ang Panginoon at nagtuturo at kasama niya ang kanyang mga disipulo, so obviously maraming lalaki o karamihan ay lalaking naroon o lahat ay lalaki. Kaya itong si Mary na naupo doon, sobrang kakaiba. That social norm, that comfort zone was challenged. Nahamon yung batas na yon tungkol sa pagkilos at kagandahang asal ng babae at ng lalaki. At hindi lang si Mary ang lumabas sa comfort zone na yon. You know, it must have been very uncomfortable for a woman like her to sit among men. Even today, many women will not find it comfortable to sit among men. But she did because she wanted to learn the words of God. And interestingly, the Lord allowed a woman to be with the men. So he could teach all, including Mary, or including women. So isa po yan na challenge na comfort zone. Another comfort zone that was challenged was gender, or gender-assigned roles
In other words, gender issues. Halimbawa, anong gender issue ang na-challenge? Women belong to the kitchen. Pag may pagtitipon, ang babae ay huwag makitumpok, huwag makipag-usisa, huwag magsalita, huwag makipagkwentuhan, pumunta sa kusina at maghanda ng merienda. Yan ang isang comfort zone na napakatagal na pinairal na kaugalian. Subalit, Mary kept the kitchen routine to learn from the Lord. Kaya itong kanyang kapatid ay naligalig, hindi lang dahil wala siyang kasamang naghahanda, dahil hindi naman siguro sila mawawala ng katulong, o kaya ay mga kamag-anak na pwede ring tumulong, lalo tabi-tabi naman ang mga bahay nila at nakitang maraming dumating na bisita. Pero ang ikinababaghabag nitong si Martha ay, ba't ang babaeng yan ay nakikitumpok sa mga lalaki at hindi pumunta dito kasama ng mga kababaihan na naghihiwa ng sibuyas? And it was challenged. At nakita po natin na sapagkat tama ang choice itong si Mary, hindi niya tinupad at hindi niya sinunod yung kaugalian na yon, sapagkat merong mas mahalagang dapat tupdin, yon ay samantalahin ang pagkakataon na matuto sa paanan ng Panginoong Jesus. At nung hindi na makatiis itong si Martha, siguro senyas sa kusina at sabi, halika dito, lagot ka sa akin mamaya. Hindi siya pinapansin itong si Mary. Lumapit na sa Panginoon, Lord, hindi niyo ba patatayuin ang babaeng yan? Kukonsintihin niyo ba yan na nakasalampak dyan at hindi ako tulungan sa kusina? Akala niya yata sa kanya kakampi, como siya ang host, siya ang pinakamatanda doon sa bahay na yun dahil sila yung mga ulila. Sabi ng Panginoon, hindi. Ikaw naman kasi Martha, marami kang masyadong pinoproblema. Hindi mo naman dapat problemahin Kahit hindi ka na magpamerienda, hindi ka na magpainom. Kahit na, ba't hindi mo na lang isigang yung bangus? Kasi naman, nirerelyeno mo pa, matrabaho tuloy. Why don't you simplify? Sabi niya ganon. Pero itong si Mary, yung pinili niya, hindi natin siya pipigilin. Yun ang tamang pagpili. So nakita niyo po na hindi lahat ng comfort zones ay dapat sinusunod. Sa katunayan, by this time, it's obvious that in pursuit of holiness, in pursuit of God, many comfort zones have to be challenged and have to be left behind. Now let's look at the comfort zones today that should be challenged for spiritual growth. Marami pong mga tao lagi nagtatanong, Pastor Ed, paano po ba ako lalago? Paano po ba ako magiging matibay? Paano ba ako magiging mature na Kristiyano? And I almost always end up telling them, challenge your comfort zones. Yung mga maginhawa ka na, nakasanayan mo na, hiyang ka na, ayaw mo nang iwan, mga nakaugalian mo na, kailangan siguro reviewin mo lahat yan. Merong mainam, pero merong dapat ng lampasan kung gusto mo na umasenso ang iyong pagka-Kristiyano. And one of that comfort zone is private space and time, just like in the times of Martha. Selfishness, especially laziness, is a comfort zone that will prevent you from growing. When people don't like to be bothered or disturbed or uninvolved, they don't want to conform or obey rules or policies because they are selfish, they are lazy. They want to be left alone to their time and space. Mga gustong maglingkod, sasabihin agad nung kapatid o nung kaibigan, huwag kang sasali dyan, mauobliga ka, may mga meeting pa yan, may mga practice pa yan, mabuting dumarating na lang tayo at aalis kung kailan natin gusto, mahirap yung may ministry. Huwag nyo ring asahan kayo ay lalago. Pag sobra nyo ipinagtatanggol yung comfort zone nyo na private space and time. Martha broke this, and she broke through this, and received blessings. Hindi niya sinabing magsara tayo, dumadating sila, baka sa atin pumunta. Tinanggap niya ang mga panauhin bagamat hindi siya handa. And what were the blessings that she received? Well, she hosted the Lord. That by itself is a blessing. Gano'ng karaming tao ang mailalagay sa kanilang resume, once upon a time, I hosted the Lord Jesus Christ in my home. Pero alam niyo ba na hanggang ngayon, pwede pa rin yan? Because when we receive people who represent the Lord, we receive the Lord. Kaya pwede pang maging Martha ngayon. Mark 9:41, I tell you the truth, anyone who gives you a cup of water in my name, because you belong to Christ, will certainly not lose his reward. So the Lord was talking to his disciples. Sino man ang mag-abot sa inyo kahit man lang isang basong tubig, dahil nauuhaw kayo sa paglilingkod sa akin at nauuhaw kayo kapupunta rito at kapupunta rito, napapagod sa pagtatrabaho, alang-alang sa gawain ng Panginoon. Sabi ganoon, isang basong tubig lang ang iabot sa inyo, siguradong may gantimpala yung nag-abot na yon.
kung ang Panginoon pa mismo ating tinanggap. Kaya yun ang naging pagpapala ni Martha. Willing siyang maabala, na-bless siya. Yung mga hindi willing maabala, huwag kayong mag-umasa na meron kayong gantimpala na aantayin. And another blessing that Martha received was correction. She received correction from the Lord. Naituwid ang kanyang asal. Na ayaw niyang papakinigin yung babae doon dahil may tumpukan ng mga lalaki. Gusto niya, kusina lang ang asikasuhin. Naituwid siya. At naniniwala ako, hindi na niya inulit kailan pa man yun. Naisip niya siguro, yung pala mga tradisyon ng aming lahi, hindi lahat ay bagay sa paglagong Kristiyano. Kailangang merong lampasan ng mga limitasyon na itinakda ng aming mga ninuno o ng aming mga kaugalian. So she was corrected, therefore she was disciplined. At sabi sa Hebrews 12:6-7, the Lord disciplines those He loves, for what son is not disciplined by his father? Kaya hanggang ngayon po, kung binubuksan natin ating tahanan, ang ating puso, ang ating buhay sa Panginoon o sa mga lingkod ng Panginoon, sa mga kinatawan ng Panginoon, napagpapala rin tayo. Una, may gantimpala tayong maaaring asahan, at pangalawa, maaari tayong maituwid. At ang pagtutuwid ng salita ng Diyos, ng mga taong makadiyos at mga taong tagapagsalita ng Panginoon ay pagpapala. Kahit ang pagtutuwid na ito ay masakit, mahapdi, kung minsan ay mahirap tanggapin, subalit pagpapala pa rin yan pag tayo itinutuwid. Huwag tayo nagtatampo, huwag tayo nagagalit pag tayo itinutuwid, sapagkat yan ay pagpapala. Sapagkat anong anak naman daw ang hindi itinutuwid ng kanyang magulang? Kaya pag itinutuwid ka, sabi mo, ay anak nga ako, kasi ako'y dinidisiplina. Another blessing was that her sister Mary learned from the Lord and was blessed. Can you imagine that because Martha opened her house to the Lord, her sister Mary learned. And later on, this family will receive more blessings from the Lord. So break through your comfort zone to receive and to open your house, your heart, your life to the Lord. Like Martha, you will be corrected, and your sister will be blessed. That sister can now be brother or father or mother or son or daughter or friend. When we open our hearts to the Lord blesses even the people who are close to us. Kaya ang sabi sa Acts 16:30-31, He then brought them out and asked, Sirs, what must I do to be saved? They replied, Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Church, read, you and your household. Pag nanalig ka, hindi lang ikaw ang mapapala, pati ang iyong sambahayan. Sapagkat ang tunay na nananalig, bubuksan niya ang kanyang sambahayan para pumasok ang Panginoon. Magdadala siya doon ng Bible study, bubuksan niya ang radyo, ang TV, makikinig sila ng mga tapes, ng mga kanta, gagawin niya yon, makakapasok sa kanyang tahanan ng salita ng Diyos at mapagpapala ang marami. Kaya napakagandang pangako ito. Kung tayo itatamad-tamad, tatandaan nyo ito, nalulugi din ang ating pamilya at ang ating mga mahal sa buhay. Nakita nyo yung mga Kristiyanong tamad magpunta sa church, nadadamay na rin pati mga kamag-anak. Lalo't kung ikaw yung magmamaneho, ikaw yung gigising ng maaga, ang tamad-tamad mo, so lahat kayo huli. Laziness, selfishness, and selfish privacy can be a prison. Kaya sinisipagan natin, ginagalingan natin, hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa ating mga mahal sa buhay, na madadamay at madadamay sa tama at sa mali natin ginagawa. Kung tayo ay nakipagmabutihan kay Satan, damay sila. Kung tayo nakipagmabutihan kay Lord, sila rin ay mabibless. Kaya meron tayong pananagutan sa ating mga pamilya. Kuminsan dahil lang ayaw bumangon ng isa, ang buong pamilya hindi na nakapag-church. Kuminsan ang kupad-kupad magluto nung dapat magluto, nahuli na ang lahat. Nag-init na ang ulo, nagsabunutan na, nagbakbaka na sa daan. Tagtas pagdating dito, hallelujah, hallelujah. May pananagutan tayo, pag member tayo ng family, ay gagalingan ko, gigising ko na maaga, ayusin ko to, para walang magkasala, walang mainis, at lahat kami, yung puso namin, handang-handang tumanggap sa pagpapala ng Panginoon. But when you want and you insist to be left alone, to be unbothered, undisturbed, uninvolved, unchanged, you miss so much. Sabi nga sa Hebrews 10:25, let us not give up meeting together, as some are in the habit of doing, but let us encourage one another. So malaki po ang puhunan ng nakikipag-fellowship Mamamasahe, magdadrive, magpa-park pa, kung minsan mahirap mag-park. Diba?
Bakit ganyan ang mukha mo? Ang hirap mag-park. Para ka naman pinagpasa ng krus. Para ka namang ipinako sa krus. Nag-park ka lang. Hindi ka magpasalamat. Ayaw mo mag-park, mag-bus ka. Pasalamat ka nga, may sasakyan ka, tapos inireklamo pa kung minsan, parking lang. Pag minalaki natin ang maliliit na bagay, maraming pagpapala ang hindi dadaloy sa atin. Kaya sabi, let us not give up meeting together. When we meet together, when we fellowship, the Lord is there. The Lord is present. The Lord blesses us. We become blessings to people. And people become blessings to us. Everybody wins. Pero yung mga absent, nagpaka-Kristiyano na rin lang, hindi pa dibdibin. Nag-church na rin lang, hindi pa lubusin. A-attend na rin lang, huli pa. O kaya hindi pa buuin, nagkakandara pang umalis agad. Bakit nga ba maraming tao hindi makahintay matapos? Gustong lumipad at lumabas sa pinto. Pagkalabas naman doon, nakatuga nga lang doon ng 30 minuto pa. Kung anong ipinag-aapura. Mahirap yung absent at mahirap yung mga palate-late at maaga laging gustong mawala. John 20:24-25, now Thomas, one of the 12, was not with the disciples when Jesus came. So he was not with the disciples when Jesus came, absent. So the other disciples told him, we have seen the Lord. Kasi namatay na po ang Panginoon tapos nagpakita sa kanila But he said to them, unless I see the nail marks in his hands, and put my finger where the nails were, and put my hand into his side, I will not believe it. Nakita nyo? Naghimala ang Panginoon, nagpakita sa mga disciple, yung absent na si Thomas, hindi nakita ang himala, ayaw tuloy maniwala. Maraming himala na nagaganap pag nagkikita-kita ang mga anak ng Diyos. Subalit yung mga absent, magtutulad sa Kanya. Kwento na lang ang naririnig at nagdududa pa sila dahil hindi nila naranasan. Another comfort zone that should be challenged today is social norm and rigidness, just like in the times of the Lord. So Martha was rebuked, Mary was affirmed and blessed. Dahil Mary crossed the gender divide in order to hear the Lord speak, to learn, and to grow. Marami pong ganyang kaartihan ng tao. Ang Panginoon man noon, mayroong kinatagpong babae sa may balon at sinisikap ng Panginoon na magkaroon sila ng usapan para pumunta sa pagpapala doon sa babae. Abay, ayaw ng babaeng makitungo sa kanya. Ang opening ni Lord pwede bang bigyan mo ako ng tubig na maiinom? Ayaw siyang bigyan ng babae. John 4:9, the Samaritan woman said to him, you are a Jew, and I am a Samaritan woman. In other words, Jew ka na, Samaritan ako, lalaki ka, ako yung babae. How can you ask me for a drink? For Jews do not associate with Samaritans. Isang social divide yan. But Mary broke away from limiting norm, from tradition, and received the Lord's commendation. Pwede po tayong kumalas sa nakaugalian, sa mga kasanayan, habang hindi naman masama yung gusto natin gawin sa pagkalas. When what we will do is not bad, nor immoral, nor destructive to anyone, especially if it will be good for our spiritual growth, it is all right to break from tradition, even from family tradition. Kaya anak, kapatid, ate, dati tayong nasana, ito yung araw ng linggo, sama-sama tayong sumasamba doon sa ganito at sa ganito sa ganon, tapos ganyan, ihiwalay ka. Among ganon, well, may mga tradisyon na marapat lamang na graduatean na kung nagkaroon na tayo ng spiritual experience. Huwag tayong matakot na tumakas sa mga tradisyon na pipigil sa atin sa paglagong espiritual. Break through limiting traditions to experience God in a fresh way. Mark 7:8, you have let go of the commands of God and are holding on to the traditions of men. So social and religious traditions can be prisons. Ano ba yung mga nakaugalian natin? Isa, ang lalaki hindi kumakanta ng malakas. Ang lalaki di papalakpak, hindi gagalaw, dapat parang bato. Kaya alam nyo, unang namamatay, lalaki Kita nyo, ang daming byuda, konti lang ang byudo. Kasi pigil ng pigil. Ayaw yakapin ng anak. Ayaw sabihin, I love you, anak. Ayaw nga sabihin sa I love you, wife. Dahil understood na yun. Ako si Totoy Bato. Hindi ako nagaganyan-ganyan. Anong bulaklak-bulaklak ang dadaling ko sa iyo? Gulay, igisa mo. Diba? Mauna tuloy na nga mamatay.
Marami tayong mga ganyan mga batas ganito ka, wag kang iiyak, lalaki ka. Samantalang the Lord Jesus Christ wept. Mas lalaki ka pa kaya kaysa sa Panginoon? Mas macho ka pa. No? At napag-alaman po na yung luha, nung sinuri nila, yung chemical composition, nandun lahat yung mga toxins, mga laso ng katawan, na nabubuo pag ang isang tao tensyonado, malungkot, may problema, nagkakaroon ng laso ng kanyang katawan, pero pag lumuha ka, inilalabas pala ng lacrimal glands, nung luha yung mga poison na yon. Kaya nakita niyo po karamihang babaeng palaiyak, pagkaiyak na pagkangalngal ng pagkangalngal, ang himbing ng tulog. Kasi nakaka-relax ang pag-iyak. So, kung kakanta tayo mga kapatid, gusto nating lumago sa pananampalataya, sing! And sing aloud. Hindi ka pintasan na kumakanta ka na malakas, hindi parang kang ipis. If you want to dance with the Lord, do. David, who was king and warrior, danced before the Lord. Kaya niyo sasabihin, ay, ang pagsayaw ay pambabae lang yan o pangbata. Si David ba, mas macho pa kayo sa kanya? And he danced before the Lord. At yung kanyang asawa, sabi, ang baduy mo, sumayaw-sayaw ka doon. Ano po nangyari? Naging baog ang babaeng ito, nakalagay sa Biblia. Sapagkat nilait niya yung pagsayaw ni David before the Lord. Huwag tayo naglalait ng mga worshipers. If they like to worship by singing, by raising their hands, by dancing, if it's from the heart and they want to do it as an expression of their love for the Lord, huwag nyo silang pakialaman at huwag silang husgahan. You want to raise holy hands to the Lord, do so. In other words, kung nag-worship din lang tayo mga kapatid, bumigay na kayo. Sabi nga ni Sampaguita, ayaw ka ng patry-try, gusto ka todo bigay. At kung yun ay pagkanta lamang ng rock, magpapatodo bigay ka, di lalo naman kung kumakanta ka sa Panginoon. Napakaganda nung napakalakas ng kantahan ng mga Kristiyano. Nadidinig pati ng mga nagja-jogging at mga tumatakbo-takbo dyan sa paligid. Sabi, ano kaya ang nangyayari? Dapat tayo lumampas na doon sa mga hindi pwede yan, hindi pwede yan. Ang hindi lang pwede, ipinagbabawal ng salita ng Diyos. Yung iba, tradisyon lang, arte lang natin ang umimbento ng mga bawal na yan. Isa pa po nating comfort zone na dapat na siyasatin at madalas ay dapat reviewin is gender-assigned roles. Ganito yung pambabae lang yan, panlalaki lang yan. Sexism, gender bias, rigid delineations of gender-based roles and functions. The Lord, who is the paragon, the model of complete humanness, although He was also completely divine, the Lord mixed with and loved both men and women. He was very loving to women. He was very affectionate even to men. John 11:5, Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. Kita niyo po itong tatlong magkakapatid na ito. Lahat sila minahal ng Panginoon. Lahat sila kabarkada ng Panginoon, kasama. You would think that because the Lord was male, si Lazarus lamang kaibigan niya. Pero kaibigan din niya si Martha, kaibigan niya si Mary. John 13:23, one of them, the disciple whom Jesus loved, was reclining next to Him. So sa pagkain ay nakasandig pa man din si John the Beloved sa Panginoon at hindi sinabi na, "Hoy, lumayo-layo ka agad dyan, tinaalibad para ako sa iyo." No? Hindi, sapagkat hindi niya binibigyan ng limitasyon na lalaki ka, babae ka, so you can be expressive of your affection as long as you're not immoral nor lustful. Expression. In fact, men and women were comfortable with the Lord. Gaano karami ang makapagsasabing ikaw lalaki ka tapos komportable sa iyo yung mga kababaihan, tapos komportable rin sa iyo yung mga kalalakihan. Luke 8:1-3, Jesus traveled about from one town and village to another, proclaiming the good news of the kingdom of God. The 12 were with him, and also some women who had been cured of evil spirits and diseases. Mary, called Magdalene, from whom 7 demons had come out. Joanna, the wife of Cuza, the manager of Herod's household. Susanna, and many others. No church. These women were helping to support them out of their own means. So habang ang Panginoon ay nagpupunta sa mga bayan-bayan, nagtuturo sa mga lugar-lugar, marami siyang disipulo, mga kalalakihan, pero may mga babaeng kasama. At yung mga babaeng yon, tinutulungan nila, finifinance nila yung mga activities they were helping to support out of their own means. Sila ang gumagawa ng paraan, sila ang nagpa-fundraising, yung mga kabuhayan nila. They were selling properties, they were disposing jewelry, they were supporting the work of the Lord, these women. And they were with them. Sila'y kasama. It was a great ministry. Hindi sila sabing, babae ka lang, pambahay ka lang. Kasama silang namamaybay-maybay ng mga bundok, ng mga batis,
mga burol, kung saan nandun ang Panginoon, kasama sila, and they were at ease. Isa pa pong kaugalian ng panahon ng Panginoong Jesus, yung mga bata, hindi kasali yan sa kwento puwera lagi ang bata. Parang sa atin ding matandang kaugalian, pag may bisita, ang mga bata, ligpit lahat. No, puwera ang bata. Kaya nung may mga batang lumalapit sa Panginoon, itinataboy ng mga disciple, alis kayo, bata pa kayo, alis siya mga bata. Kanina bang anak ito? Alis ito. Pero pinigil ng Panginoon yung pagpigil na yon. Because even children were welcome to the Lord. Another break from tradition. Luke 18:16, Jesus called the children to him and said, "Let the children come to me, and do not hinder them." You know why they were being hindered? Because tradition required that they should not be there. Lesson, mga kapatid, do not let your gender, your age, your social status, limit your spiritual growth and service. Maraming mga tao, hindi sila makakapaglingkod, hindi sila lalago, dahil sila, kulang ang pinag-aralan ko mahirap lang ako nakakahiya naman, hindi na lang ako sasali. Meron naman, sobra ang pinag-aralan ko, mayaman ako, hindi ako bagay dyan, it's little league, I should be in the big league. So hindi rin sila lalago. Basta hinayaan nyo yung issue ng inyong gender, ng inyong age or social status get in the way, you will not grow. Because it's also a comfort zone. Kung minsan sanay ka, mayayaman lahat ng mga kaibigan mo, ang iyong mga nasanay, nakahalubilo, pagkatapos pupunta ka sa isang church na wala masyado kang kauri o ayaw mo na, iwan mo yung comfort zone mo at makihalubilo ka. O kaya ikaw naman yung nagsasabing mahirap lang ako, ako'y aba, ako'y kawawa, tapos nakita mo parang wow, masyado yatang mga matataas ang kalagayan sa lipunan, itong mga kapatiran na ito, hindi ka na rin ngayon sasali, lugi ka rin. Leave that comfort zone to grow. Galatians 3:26-28. You are all sons of God through faith in Christ Jesus. For all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. There is neither Jew nor Greek, slave nor free, male nor female, for you are all one in Christ Jesus. So sasabihin, babae ako lalaki ako bata ako, matanda ako, mayaman ako, mahirap ako. Sabi ko nun, huwag mong isipin ang mga yan. Pipigilin ka niyan sa paglago. Colossians 3:10-11, put on the new self, which is being renewed in knowledge in the image of its creator. Here there is no Greek or Jew, circumcised or uncircumcised, barbarian, Scythian, slave or free, but Christ is all and is in all. Kaya ang gagawin po natin, kung meron tayong mga kapatiran, hanapin nyo si Kristo sa Kanya. Sabi kasi sa Bible, Christ is in all. Hahanapin nyo yung Kanyang pagiging Kristiyano, yung pagkakristo niya, at iibig natin siya, magugustuhan natin siya. Ngayon, kung hahanapin nyo si Satanas, nandun din. Kasi wala pa tayo sa langit, nakikisingit-singit pa rin si Satanas kahit Kristiyano ka. Kaya kung hahanapin mo yung pagka-satanic ka nitong katabi mo, may makikita ka. So pagka sinabi mong, ang nakikita ko naman sa kanya, yung kasamaan niya, ipokrita siya, ang ganito ugali niya. Kaya mo yan nakikita kasi yan ang yung hinahanap. Pero kung hahanapin mo rin yung mabuti, yun ang makikita mo. So it's really what you're looking for that you will find. So if you find all the errors, it's because you're an error and a fault finder. Ikaw na naman may problema niyan, hindi yung tao. Kasi pag hinanap mo si Kristo, sabi, Christ is in all. Hindi mo makita kasi pagkat iba naman ang hinahanap mo, kapintasan at maipipintas. Another comfort zone that we should really review is wrong people's approval. Gusto natin maging popular, gusto natin tayo tanggapin, mahalin, maging kaibig-ibig, pero hindi doon sa mga dapat na tao. At that point, Martha was the wrong person to please. Because Martha wanted Mary to stop listening to the words of the Lord and prepare merienda. So even Martha would have been a nice and a good sister. At that particular point, she was not the right person to please. Hindi ko mga magulang natin, they are always the right people to please kung ipinapagawa nila ay mali. Hindi ko mga kamag-anak natin, sila ang laging tamang kampihan. Hindi ko mo maraming tamang nagawa ang isang tao, bulag mo nang susundin ang lahat ng sinasabi niya dahil hindi siya perfect, may mali pa rin niyang masasabi. So we should always be selective. Man's approval and social peace can be a deceiving comfort zone. Sasabihin ng iba, para nalang matahimik, sige na, huwag nyo na lamang na turuan ng Biblia. Para nalang huwag tayong magtalo, sige na. Para nalang huwag magtampo ang tita, sige na, sumama na tayo sa pagsamba niya doon sa bato. Ba, namimili tayo because even very great people sometimes can expect very wrong things from you.
Kita nyo si Mary, hindi siya nahiya. Siguro senyas ng senyas yung kapatid niya mula sa kusina. Sabi niya siguro, ayoko. Patuloy siyang nakikinig, kaya hindi na nakatiis yung kapatid, lumabas na eh. Kulang na lang, kalad ka rin siya patungong kusina. Kung minsan hindi mo sinusunod ang mga miyembro ng iyong pamilya, kung inilalayo ka sa Panginoon, dapat marunong kang mamili. 1 John 2:15, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Many Christians do and cannot grow because they seek smooth social relations. Matthew 10:37, sabi po ng Panginoon, anyone who loves his father or mother more than me is not worthy of me. Anyone who loves his son or daughter more than me is not worthy of me. Mahalin natin ating magulang, mahalin natin ating mga anak, subalit hindi higit sa pagmamahal natin sa Diyos. Another comfort zone that should be challenged is familiar and friendly environment. Friendly situation or position, which can be superiority, dignity, etc., etc. May mga tao ayaw mag-Sunday school dahil mas marunong pa sila doon sa teacher. Mas matagal na silang Kristiyano. Sabi ko noon, doon nga sa pinanggalingan kong church, deacon na ako deaconess na ako associate pastor na ako Tapos pag sa Sunday school niyo ako dito. So ano mangyayari? Hindi tuloy magkaka-ministry because we require people to go through Sunday school, at least the basics. May alam ko na yan but go to the basics. Dahil hindi alam ng church kung anong alam nyo. Gusto nating magsigurado, lalong-lalo sa salvation. Ikalulugi ba na pag-aralan yan muli? At saka ang maganda rin na i-correct yung attitude mo, hindi darating ka, hoy, bida ako sa pinanggalingan ko, bida rin ako dapat dito. Dapat maituwid yung ganong mga klase ring attitude. So hindi ka makakapag-serve, hindi ka lalago kung hindi ka willing umalis sa familiar and friendly environment. The Lord and His disciples left their homes and traveled to towns and villages. Sometimes those were even hostile towns and villages. They entered unfamiliar houses, all to be able to teach or preach or heal. Meron pa bang hihigit sa Panginoon sa pagtawid ng comfort zone? Isipin niyo naman ang Panginoon, Diyos, nasa langit, sinasamba, pinaglilingkuran ng mga anghel, bumababa sa lupa. Pambihirang comfort zone ang iniwan. At yung nilipatan naman sa earth, hindi pa siya kinilala, hinagupit pa siya, dinuran sa muka, binunutan ng balbas, binugbog, ipinako, pinagpasan ng krus, kinoronahan ng tinik. Mahahanap pa ba tayo ng ibang modelo? Pero dahil meron siyang mahalagang dapat gawin, nilampasan niya at tinawid yung comfort zone. Christians who desire to be more like Christ should be willing to live limiting comfort zones. Hindi po lahat ng comfort zones masama, pero kung yung comfort zone natin, nakasanayan na natin, yung gusto lang natin, pipigil para tayo lumago, yun ang nakasasama. Kasi sabi ng Panginoon sa Acts 1:8, you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Kung ayaw mo magpunta sa maginaw o sa mainit, sa maalikabok na lugar, paano ka makakapunta sa Judea, Samaria, ends of the earth? Talagang aalis ka sa iyong comfort zone. Kung yung comfort zone po ay 28 to 30 degrees centigrade, it is achieved only in some parts of summer in some countries. And it is possible only in the tropics. The Philippines is in the tropics. Pero hindi pa lahat ng panahon ganoon. Minsan giniginaw tayo pag Enero, pag Disyembre. Sobrang init din naman kuminsan. So, konting-konting panahon lang nangyayari yung comfort zone at konting-konting lugar. Ngayon, kung mag-ooperate lang kayo sa inyong comfort zone, you'll be so greatly limited. If people only stayed in the comfort zones, they would have not gone to the top of Mount Everest. They would not have been to Antarctica. Wala dapat nagawa na mabubuti at magagaling na mga bagay sa mga lugar na mga disyerto o may mga niebe o yelo. Pero nagawa yan ng tao because people left their comfort zones. What will you not do for the Lord? Christians are to grow. 1 Peter 2:2, like newborn babies crave spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation. So we have to grow up. We have to change from glory to glory. 2 Corinthians 3:18, and we are being transformed into His likeness with ever-increasing glory. So let's be repetitious, live limiting comfort zones that become your prison cells. Hebrews 6:1, therefore, let us live the elementary teachings about Christ and go on to maturity, which really means service, which really means being able to bear what should be faced.
Philippians 3:13, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. May mga comfort zone po, like especially yung spiritual giftedness. It's good to operate within that comfort zone. Pero dapat napipili natin ito, magandang comfort zone, I'll stay in it. This is my ministry, this is my giftedness, it's a comfort zone, and it's good to stay in it. But there are comfort zones that must be broken. What could be your comfort zone? That could have become your prison. What has been a prison that has become your comfort zone? Alam niyo po, maraming mga na-interview, yung mga matagal lang nakakulong sa bilibid. Nung unang araw, unang linggo, unang buwan, unang taon, walang pinangarap kundi makalaya. Subalit nung nagtagal, 10 years, 15, pinapalaya na, ayaw na umalis. Masyado na naging komportable sa kanyang kulungan. Marami rin pong tao ganyan. Nakakulong, sobrang naging komportable, ayaw nang umalis. Merong ay, naku, hindi ako sanay gumising ng maaga. So gusto na niyang makulong na siya doon sa ganung ugali. Kaya kung magpapaagaw ng pagpapala ng umagang-umaga, di bali na, matutulog na lang ako. Nakulong na siya doon sa kanyang ugali. Meron namang ayoko may katabi, kaya tuloy ayaw mag-church. O ayoko ng ganito, o ayoko ng ganyan. Ang daming mga comfort zones na actually are prisons. Siguro naman mga kapatid, kanina pa ang linaw-linaw na sa isip ng bawat isa sa atin yung mensaheng ibinibigay ng Panginoon individually. It's not an accident that you're here. The Lord is speaking to each one of us. What is your comfort zone that you must challenge? So you can be like Mary, seated by the feet of the Lord, learning, being equipped, growing. Heavenly Father, we thank you for your reminders. Thank you for your goodness. Turuan niyo po kami ngayon na magsiyasat ng aming mga comfort zones na dapat naming talikuran, i-modify, o wasakin. Kung ano man yung mga ugali namin, Panginoon, na humahadlang para kami lumago, makapaglingkod, matuto, turuan mo kami ngayon na makilala ang lahat ng ito. Identify, O Lord, unmask the deceptive work of the evil one in our lives, and reveal to us the comfort zones that have become prisons in our lives. Mga hindi na makapunta sa mga retreat at camp dahil hindi makatulog sa ibang bahay, a prison. Naging kulungan na lang ang kanyang kwarto at kama. Hindi mapalagay ko ang mga kausap ay ibang tao at di pa kilala, kaya hindi nagkakaroon ng mga bagong kakilala. Ayaw lumagay sa isang pagkakataon na maaaring mapahiya o magkamali, so nagsisiguro na lang, kaya wala tuloy ginagawa. Ano po, Panginoon, ang mga comfort zones namin na dapat namin baguhin? Ipakita niyo po sa amin sapagkat gusto namin lumago. Gusto namin maging tulad ng iyong anak na si Jesus. We become Christ-like day by day. We like to grow in our faith and to change from glory to glory. Reveal to us, O God. Sandali po tayo magbulay-bulay at hayaan ang Espiritu ng Diyos na ibunyag sa atin ang mga pandaraya ng kaaway, ang mga comfort zones na dapat nating buwagin para lumago tayo. Alisin ang mga pader na humaharang para tayo lalo nang maging tulad ni Kristo. Pagpalain tayo ng Panginoon. Let's be quiet before the Lord for a while. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang Comfort Zone or Prison.
sa akin ay tapat, kahit na di ako karapat-dapat. Magpakailan pa man, magpawalang hanggan, pag-ibig niyo sa akin di nababago ng hangin, kahit saan pa man, kahit na sino man
Napakasarap pong pag-usapan at itampok ang mga hiyas ng ating bayan, at ngayon po ang ating itatampok na hiyas ay isang kasabihan. Ang mga kasabihan po ng ating bayan ay talagang tunay na hiyas sapagkat kailangan ng katalinuhan, ng damdamin na malalim at ng bukas na kaisipan upang sa pang-araw-araw na buhay ay makakita ng mga batas ng buhay, generalizations in life na maaaring mai-apply natin sa pang-araw-araw at pangkalahatang mga kalagayan natin. Ang atin pong mga magulang, ang ating mga ninuno ay nakapag-ipon ng mayamang koleksyon ng mga kasabihan. Kasabihan na nagmula sa pang-araw-araw at tunay na mga karanasan. Mga karanasan na nilinis, sinubok, at dinalisay ng panahon. At ang atin po ngayong hiyas na itatampok ay ang kasabihan na kahoy na babad sa tubig, sa apoy huwag ilapit. Pag nadarang at nag-init, sa pilitang magdirikit. Yan po ay galing sa koleksyon ni Thelma Quintanar at mga kasama sa UP Cultural Dictionary for Filipinos. At kahit naman hindi natin tumabasa doon, ito'y nadidinig natin sa matatanda. Ang maganda nga lamang po ay patuloy natin itong marinig at bigkasin at iparinig sa mga bata, sa mga darating pang henerasyon. Pag ang atin pong mga kasabihan ay hindi na natin naipasa sa darating na saling lahi, yan po'y mamamatay na lamang. Mawawala na ng paggamit na pang-araw-araw, at kapag nawala yon, lugi po tayo. Napakalaking bahagi ng karunungan ng ating collective experience as a nation ang mawawala kapag ating tinalikuran at hindi ginamit ang mga kasabihan. Alam niyo naman po, maraming mga kabataan pag nakakarinig niyan, nakokornihan, but it only shows us kung gaano kagrabe ang miseducation at brain damage na nangyayari sa ating bayan. Dahil ang lahat ng mga tama at magaganda at mga dakila ay nakokornihan ang mga young people. At ang kanilang dinadakila ay mga artista, mga singers na wala namang maiturong mabuti. Ang atin pong kasabihan, kahoy na babad sa tubig, sa apoy huwag ilapit. Pag nadarang at nag-init, sa pilitang magdirikit. Ano po ang mga maari nating mahalaw na mga katuruan dyan? Una, walang taong hindi pwedeng matukso. Hindi mo pwedeng sabing, yung taong yan matibay, pwedeng iharap talaga yan sa tukso. O yan, naku, laki sa Sunday school. O laki yan sa Biblia, laki yan sa simbahan. Matibay yan. Maging ang pinakamatuwid na tao ay susuko at matatalo ng tukso kung ito ay laging haharap sa tukso at bababad sa tukso. Napakaganda po nung metaphor na ginamit. Babad nga naman sa tubig ang kahoy at basang-basa. Pero kung lagi niyong ilalapit sa apoy at tatagalan niyo ng paglapit doon, yan ay matutuyo, madadarang at magdirikit, mag-aapoy din yan. Kaya huwag po tayong pakasisiguro. Sabi rin nga sa Bible, ang tao daw na kung kailan sa palagay niya ay napakatibay niya, napakagaling niya, kung kailan sa palagay daw niya ang tao ay hindi matutumba, ay doon mag-ingat sapagkat malapit siya sa pagtumba. Napakahusay po ng pag-observe ng ating mga ninuno sa tunay na buhay at sa kalakaran ng buhay upang masabi na kahoy na babad sa tubig, sa apoy huwag ilapit. Pag nadarang at nag-init, sa pilitang magdirikit. Huwag po natin na i-overestimate ang kakayahan ng kapwa natin na manindigan laban sa tukso. Kaya iiwas po natin ang ating sarili, ang ating mga mahal sa buhay, sa mga sitwasyon na maaari silang matukso. Maski gaano kalaki ang pagtitiwala natin sa kanila at sa kanilang nakaraan, maski gaano pa kalaki ang ating pananampalataya na sila'y magiging matibay, makabubuting iiwas sila o ang ating mga sarili sa tukso. Hiyas ng ating bayan, kasabihang, kahoy na babad sa tubig, sa apoy huwag ilapit. Pag nadarang at nag-init, sa pilitang magdirikit.
tulungan mong pigilin ang sarili ko. Tulungan mo akong maging tapat sa'yo. Pagpipigil sa sarili, pagpipigil sa sarili. Kung nalulungkot at nalulumbay, magtiis at maghintay. Pagpipigil sa sarili, pagpipigil sa sarili. Ang ituro mo sa buhay ko, Jesus. At sa mga tukso'y tulungan mong pigilin ang sarili ko. Tulungan mo akong maging tapat sa'yo. Pagpipigil sa sarili, pagpipigil sa sarili. Kung nalulungkot at nalulumbay, magtiis at maghintay. Pagpipigil sa sarili, pagpipigil sa sarili. Ang ituro mo sa buhay ko, Jesus. Ang ituro mo sa buhay ko, Jesus. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!